Kahapon nga po ay kinapos tayo sa oras ng pakikipagkwentuhan natin kay MJ kung saan kung maalala nung iba na mga nanonood din, hindi lang nakikinig, medyo maluluhan na po sa mga ibinabahagi sa kanyang kwento itong si MJ. Ayan, babalikan lang natin ng konti ang mga napag-usapan natin, dahil kahapon itong si MJ ay napakasal dito sa kanyang asawa nga na si Daniel na mas matanda sa kanya ng di hamak. Okay, 30 years old itong si MJ sa mga kapatid po natin na mga hindi nakapakinig kahapon ng kanyang kwentong ibinabahagi. Pero sa kasamaang palad last year ay yumauna ang kanyang asawang si Daniel. Pero bago ang pagyao ni Daniel ay magkakaroon sana sila ng nag-iisang anak. Pero nagkaroon ng miscarriage itong si MJ just a few months before na nawala rin naman itong si Daniel sa kanya. Pero ang kagulat-gulat na ibinahagi sa atin ni MJ, habang nasa burol ay merong naglitawang 8 anak pala mula sa 3 iba't ibang babae ang kanyang asawa. Si MJ po ang pinakasalan at yung 3 babae ay hindi naman, well, yan po ang tinatanong nga natin. Halos dyan naputol yung usapan kahapon. Okay, sa papaano mo hinandle ito? Nagkaroon ka ng miscarriage just a few months before si Daniel ay nawala naman. At ito pa, sa burol niya mismo, naglitawan yung 8 anak niya. Okay? Pero ang sabi nga nitong si MJ, hindi ko alam, ang naging reaction ko noon. Hindi ako nagalit, halos blanco. Yun ang pagkakakwento niya sa atin. You just don't know how to react na, no? O, noong mga oras na yun, malulungkot ka ba? Magagalit ka ba? Blanco na yung pakiramdam niya. Basta, in short, malungkot yung pakiramdam. Pero pagkatapos noon, may binanggit siya na okay naman ang komunikasyon doon sa ibang mga anak nitong si Daniel. Maayos naman sila. At dyan po naputol ang ating usapan. Kaya naman, balikan na natin itong si MJ ng Cavite. MJ, magandang tanghali ulit sa'yo. Hello, good afternoon po. Good afternoon ulit, MJ ha. Pasensya ka na kahapon, medyo kinapos na talaga tayo sa oras. Okay Ayan. lang. Oo, tama naman yung yung pag-summarize ko ulit nung pinag-usapan natin kahapon. Okay naman to, pero I just want to correct. Mm. Um, yung isang wife, kasal sila nung Ah, una, pero may legal process. Yes, may legal process naman. So, mm. okay naman. So, ako na yung parang present wife. Oo. So valid yung marriage ninyo ni Daniel. Yes, yes. Okay. Opo, so, Ayan. Sige. Ayan, kahapon kasi ang pinag-uusapan na natin kumusta na pagkatapos na magkakilala kayo nitong mga anak? At doon ba sa burol, MJ, ay kasama rin nila yung kanilang mga ina? yung isa po, yung wife. Mm. So ano talaga Yung yung wife ko, oo. So okay papaano naman. mo na-handle yung sitwasyon na yon na nagulat na nga ako ang sabi mo nga kahapon ay Mm-mm. ang alam ko sa hinagap ko meron 2 pero 8 yung lumabas tapos eto ngayon Yes. humarap pa yung isa. Anong reaksyon ng isang MJ na akala ko 2 lang ang dami-dami nyo. Tapos ito na yung asawa. Yes Oh, po. ito bang nakaharap mo? Ito Oo. yung napakasalan niya dati? Yes po, oo, siya naman. Mm. So, maayos naman po kami and then maayos din naman siya nakipag-usap kasi kilala na pala nila ako. Mhm, mhm. So, nabanggit kasi may process sila ng talagang paghihiwalay. So, talagang nagsabi si husband sa kanya na this time gusto niya na makasal for this sa akin po. Mm. So, So, yun, kilala nila ako. annulled sila, ganyan. Divorce po. Sa ibang bansa ang nila, no, kasalan na nangyari sa kanila. Oo. Okay. Sa nangyaring 'yon, ano ang pakiramdam ng isang para bang pumasok sa isang relationship na
sino ba talaga 'tong Hmm, nakarelasyon ko? mm. 'Di ba, parang ang hirap Yes. kasi para sa isang Opo, babaeng, katulad mo, MJ, na sino ba talaga 'to? Bakit mm. parang ang dami palang mga importanteng tao sa paligid niya that I should have known, pero itinago niya sa akin. At bakit niya itinago sa akin in the first place? Yes. Actually, yan po yung question ko din sa sarili ko that time. Pero na-realize ko po kasi based din dun sa mga friends niya na nakakakilala dun sa mga anak and then sa family na talagang natatakot lang siya. Siyempre, yung age gap namin, parang sobrang layo. So parang naisip niya that time na baka pag sinabi is iwan ko siya. So yun yung parang ano daw po, explanation nila. So, naintindihan ko naman po yun that. Tapos, ako kasi, kaya ako natanggap yung mga anak kasi I'm a product of stepdaughter din. Mhm. So, may naging role model din talaga ako yung stepmom ko. So, talagang minahal niya ako as parang totoong anak. So, parang sabi ko, yun, parang hindi ko dapat an, tanggihan. Kasi ako din naman, anak din po ako sa labas. So, Mhm. parang siya yung naging ano ko, inspiration that time, yung nangyari na sa akin na dapat hindi ko rin gawin doon sa magiging anak ng asawa ko. Mm. So tama yung, sinasabi nila na wala naman talagang kinalaman, okay, ang mga anak. Yes, opo. Ang mga anak sa mga naging pagkakamali ng kanilang mga magulang sa Mm-mm. relasyon, ano, o sa nangyari sa Tama. past Mm-mm. relationships nila, and that you fully understand. But of course, yung, pagtatago kasi, nung, impormasyon parang ang hirap Oo. pa ring lunukin. Maintindihan ko naman Mm-mm. sana, pero bakit mo itinago? Ngayon yung magpapaliwanag, Mm-mm. wala na. Hindi mo na Yes, oo. mahihingan pa ng, paliwanag. Siyempre, si, Tama. Daniel ay meron ding pamilya. Of course, Opo. they know Mm-mm. ano yung, mga nangyari kay Daniel. Hindi mo ba Mm-mm. naisip na parang ang dami niyo ring itinago sa akin, parang may kasalanan din kayo sa akin, hindi pa pumasok sa isip mo yon, MJ? Hindi po. Kasi actually, I'm close dun sa family ng husband ko. So, nung tinanong ko naman sila, talagang meron, in respect din talaga dun sa kuya. Kasi kuya po yung husband ko. So, Hmm. parang nag-usap-usap na sila prior kami ikasal. So, parang yung husband ko rin talaga yung nagsabi na wag na talaga sila dito. So, very ano rin sila, careful na ayaw din nilang paunahan yung kuya. So yun, Mhm. okay naman kami and then kasama ko sila pag dinimit ko yung mga anak. And then, yun, masaya kami this time. So, Mhm. siguro gusto ko lang, I mean, magbigay din ng inspiration sa iba, lalo na yung mga may asawa, tapos malaman nila na may anak sa una yung asawa nila. So, parang wala na kasi, I mean, walang nagagawang mabuti kapag, di ba, nagagalit tayo. Mas okay pa rin na pilitin natin na maging okay na lang. Lalo Mhm. na kung okay naman yung first family, yun, tanggapin na lang talaga kasi everything happens for a reason naman, di ba po? So, Mhm. yun. Siguro kaya rin ako binigay dun sa husband ko kasi I mean, para tanggapin ko yung sitwasyon niya. Fully na iintindihan ko. Yun. Mhm. So you consider yourself as a blessing also dito kay, Daniel, kasi kung iba yan ay baka maging magulo, baka hindi man lang makalapit din doon sa burol ng kanilang ama yung, mga bata Correct. na iniwan niya, no? Correct. Ayan, sabi mo kahapon, may naalala akong sinabi mo, isa doon sa mga Mm-mm. punto nitong si Daniel, bakit ayaw niyang ipasabi, kay MJ na nagkaroon Mm-mm. ako ng, mga anak doon sa una Mm-mm. is sabi mo yung isa, you found out na halos isang taon lang ang tanda mo Mm-mm. doon Yes, doon sa sa panganay niya. doon sa So, panganay parang, niya, ano no? po, Mm. so So, I'm 30, ngayon siya 29 na siguro. oo, talagang parang, sisters lang kayo. Mas kapatid. Oo, Correct, ganyan. oo. Tapos Lalaki po eh. So, how young is the youngest naman? 12 years old. Oh, 12 years 12 old. po. Okay. Mm-mm. Ayan, pero ngayon doon sa 8 mga naging anak, sa una nitong, asawa mo, meron kang, line of communication naman? Opo, lahat sila. Actually, ano, continuous pa rin. Tapos may mga I mean, meron kasi syempre hindi mawawalan yung, I mean, kung may monetary man na maibibigay. So, Mhm. nung may
receive naman po yung husband ko, sinishare ko din naman po sa kanila. So Mm. yun, may mga agreement lang kami kasi hindi naman maiwasan, di ba? Yeah. Lalo na pag may nawala, so may pag-uusapan ng mga kung ano-ano. So Mm. yun, we're very open and then transparent po ako sa mga bata. So yun, Yes. happy Oo. naman ako. Yes, oo, kasi yung legitimate and yung mga illegitimate din ano Mhm. na mga anak ay meron pa ring claim doon sa Yes, oo. oo, sa iniwan nung kanilang tatay. Tama? Tama. Oo, Yes. kasi At nga saka mm, dun lang din po ako natuto kasi I mean dapat pala kapag yung mga legal process. So mm, parang natututo din ako that time na dapat pala bago ako mawala, meron ako mga documents para safely. I mean, di ba, mm, may mga proper. So at least sabi ko nga, I'm happy na ako din po is medyo may alam din sa mga ganung process. So talagang mm, nag-guide ko lahat yung kailangan namin yung mga anak niya din sa akin. mm. Yes, oo. Actually, ayoko nang tanungin sana yung ganyang mga Mhm. klase, ano? Pero since ikaw na rin yung Opo. Mhm. nag-open up na okay naman yung nagiging proseso. Pero kasi alam mo, para sa maraming mga ganyan, biglang may mga lalabas na anak sa labas, meron din akong claim. Actually, by law, meron talaga silang claim. Yes. 'Di ba? Hindi pa Correct. pwedeng ito lang mga kinikilalang mga anak yung may claim. Well, mabuti naman at magkakaayos kayo, no, MJ, Mhm. doon sa ano, and Yes. very transparent kayo at nagbibigayan. Oo, pagdating diyan sa mga may iwanan din o naiwanan ng mister mo na si Daniel. So sa ngayon, Yes. ano, okay, natanong ko na yung connection mo sa pamilya, okay, very healthy Mhm. naman. Oo, wala namang Mhm. hindi mo naman ini-expect na meron pang mangyayari na mga kung ano-ano mga Mhm. complications ano. Yes. Ito na lang. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap si Daniel sa ngayon, ano ba yung mga bagay na gusto mong isumbong sa kanya, gusto mong isumbat, at yung meron ding mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa pagdating niya at ngayon nga ay pagdaan sa buhay mo. MJ, ito ang pagkakataon mo para makatulong ang ating programa para lalong kumuan na ang pakiramdam mo at pangungulila sa pagkawala ni Daniel. Go ahead. Yung masasabi ko lang po is, I'm really happy na kilala ko din po siya. And I'm sure na masaya ka na kung nasan ka man. And alam ko kung nakita mo ako, I was very proud of me kung paano ko i-handle yung family. I mean, kasi ang hirap maiwan kapag yung biglaan talaga. So, ayun, sana i-guide mo lang ako. I mean, bigyan mo ako ng assurance na kakayanin ko din kahit wala ka na. So yun, I'm happy na nakilala kita. And yun, lagi ko sinasabi na forever mo ako magiging asawa. So, until now, kung ano yung dapat ko gawin sa pamilya mo, sa anak mo, andito pa rin ako to help them. So, yun lang po. Thank you so much, Kuya. MJ, meron ka bang mga gustong sabihin din at ipagpasalamat doon sa mga mababait naman na mga anak na naiwan din nitong si Daniel? Yan, sa mga anak ko, I mean, Kuya Chok, Ben, JM, and then sa 5 pa. So, sana tulungan niyo yung mga kapatid niyo, lalo na this time na wala na si Daddy. So, andito pa rin naman ako, Tita MJ. So, hanggat kaya ko, andito ako para sa inyo. Tapos, happy ako na nung nagkakilala kayo, hindi niyo man kilala yung isa't isa. Pero, yun, tinanggap niyo pa rin yung isa't isa. So, yun, I'm very proud lalo na dun sa tatlong anak kasi very professional and then napakabait na mga bata. So, yun, magtulungan lang kayo until the very end. So, support ko lang kayo kung ano man yung gusto niyo. Yan na po, kaya po. MJ, maraming maraming salamat ano sa Mm-mm. lakas ng Thank you. loob na
ibigay at ipagkatiwala ang kwento mo dito sa ating programang Heart to Heart na magsisilbing inspirasyon, lalong-lalo na sa mga katulad mo. Eh alam mo naman ang mga tao, MJ, ay merong hangganan yung pangunawa natin. 'Di ba? Pero kapag Yes. tayo ay naging pabigla-bigla sa ating mga desisyon, lalo na very possessive ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa usapin ng asawa ko yan eh. 'Di ba? Asawa ko yan, Correct. bawal ang anak sa labas, bawal ang ganito, ang ganyan. Pero si MJ, sabi niya, sinubukan ko, nasaktan. Tama? Nasaktan din, nagulat. Maaari ba natin sabihin na nagalit din? Bakit mo itinago sa akin ang mga ito? But in the end, wala ho talagang kinalaman. At doon sa decision making ng mga magulang, yung mga bata kung bakit nagkahiwalay ang kanilang mga magulang. Since they're there, 'di ba? Nandiyan na sila, igalang rin po natin ang kanilang karapatan na masilip man lang hanggang sa huling sandali ang kanilang magulang. Kaya MJ, Yes. maraming salamat sa iyo, no? In the Thank you so end, much. respeto pa rin at open line of communication ang makapagpapaganda ng kulay sa paligid ng ating bawat pamilya.